Good morning guys sa inyong lahat, no? So ngayon ay unang araw ng Marso 2025. So guys, as usual, bago ako mamalengke ay bibigyan ko muna kayo ng short vlog para makapagbigay sa inyo ng update, no? Actually, weekly ko lang to nagagawa guys. So sa dami ng mga ginagawa talaga guys, especially sa work ko, medyo isinisingit ko na lang during weekend para magbigay sa inyo ng short vlog, no? So guys, meron namang nagsasuggest sa akin nung nakaraang araw. Nabasa ko rin sa comment section na sabi niya, The Legend Boy, pwede bang i-explain mo ano ba yung mahirap at mayaman? Kumbaga, kung titignan natin guys, no, yung katanungan na yon, obviously alam ng lahat ano ba yung mayaman, ano ba yung mahirap. Pero since nag-effort ka, so ibibigay ko lang, no, yung bahagyang patungkol doon sa itinatanong mo, ano ba yung estado ng mayaman at mahirap. Okay. So anyway, salamat pala, no, sa'yo sa pagbibigay mo ng sa komento o pagbibigay mo ng mga bagay na dapat ko explain. Okay. So excuse me. Excuse me. So ito yung guys. Actually punta muna tayo ron sa tinatawag na mayaman. Okay. Actually, kapag ang estado ng buhay ay ikaw ay angat, no? Yung sinasabing angat ay sadyang marangya ang buhay mo. Ikaw ay meron na talagang tinatawag na asset o yaman. Okay. Na sabihin na lang natin, doon na lang sa mga ninuninuno mo o sa mga magulang mo na naipamana sa iyo yung yaman nila, no? May mga ilan naman umangat sa buhay dahil sa kanilang pagsisikap. Iba-iba yan guys eh. Ngayon punta naman tayo ron sa tinatawag na minana yung yaman. Okay. May mga ilan guys na como sila ay marangya ang buhay at kumbaga nakakaluwag. Actually may mga ilan guys hindi na pumopokus sa kanilang pag-aaral kasi ang iniisip nila, ba't pa ako mag-aaral? Isa rin lang naman yan, kaya ka magtatrabaho para magkapera. Nag-aral ka para makakuha ka ng magandang trabaho, at the same time magkaroon ka ng magandang income at yumaman ka. Ganun yun eh. Pero guys, mali, no? Mali yan guys. Lagi niyong tandaan, kapag kayo ay meron ng tinatawag na mga asset o minana nyo sa mga magulang ninyo, huwag nyo ring kailangan na talikdan o talikuran, no? Yung tinatawag na edukasyon, pag-aaral. Actually guys, kahit anong yaman ng isang tao, lagi nyo lang tandaan na kahit anong yaman ng isang tao, kapag ikaw ay salat sa katalinuhan, o salat ka sa kaisipan, maraming mag-a-approach sa'yo, lolokohin ka lang. Yung yaman mo, unti-unting mawawala yan sa'yo. Kapag ikaw ay edukado at nakapag-aral ka, kaya mong pagyamanin yung mga pinamana sa'yo. Kaya nga, may mga iilan, mapapansin mo, no? Angat sa buhay, pero hindi nakapagtapos. Madali silang maingganyo, madali silang kumbaga encourage ng mga iba na ang motive lang sa kanila ay kunin yung yaman nila. Pero kapag ikaw ay edukado at may tinapos ka, definitely walang magtatangkang pumasok sa'yo o ikaw ay sabihin natin na encourage ka sa mga bagay na kung saan ang patutunguhan ay ayun pala yung yaman mo ang gusto nilang makuha. Kaya, ayun nga guys, yung sinasabi natin na yung minana mo, no? Kapag minana mo yung yaman, dapat kaya mo siyang i-continuous kung paano mo to palaguin.
Kasi guys, wag natin laging isipin na tayo ay marangya ang buhay, may asset tayo. Ito guys, ito yung tinatamasa natin guys. Ito yung bagay na sinasabi ay panandalian lang. Panandalian lang yan guys. Hindi naman masasabi na yung yaman natin ay dadalhin natin sa hukay yan. Hindi yan. Kaya nga guys, yung mga sinasabi nila yung pagkakaiba ng estado ng mayaman at mahirap. So, kasi lagi nyo lang tandaan, no? Kasi broad to, napaka-broad nito kung iisa-isay natin guys. So, binibigyan ko lang kayo ng bahagya kung saan na ayun yung nangyayari sa realidad, no? So guys, yung sinasabi natin na may yaman ka, no? Mayaman ka, sabi natin mayaman ka, guys. Hindi lahat ng mayayaman masaya. Lagi niyong tandaan, hindi lahat. Andun pa nga guys, yung mga milyonaryo, bilyonaryo, o talagang angat-angat sa buhay, siya pang maraming problema. Bakit ka mo? Maraming problema yan. So, hindi lang nila ipinapahayag o pinapakita. Kasi, guys, kapag ikaw ay marami ng asset, o marami ka ng yaman na tinatawag, andyan ay nagiging problema mo eh. Ano ba yung problema? Eto yon. Ang problema, kasi ayan yung mga bagay na iniisip mo, saan mo dadali yung yaman mo, gusto mo pang yumaman, nag-iisip ka ng iba pang pamamaraan na nagiging masama na, no? Mayaman ka na, hindi ka contented, gusto mo pang maging mayaman, kahit apakan mo yung mahihirap, okay lang yun, basta umangat ka. Ganon yung mga iba, guys, ganon. Kaya nga, malungkot isipin, guys, na sabi nga nila, bakit ang mayaman ay mas lalong yumayaman? Tama yun salita na yun. Pero hindi natin nilalahat. May mga iba naman na mayayaman na kung saan pinagpapaguran talaga. Doon ako saludo, no? Saludo ako sa mga taong gano'n na nagmula sa hirap hanggang sa nagkaroon, pinagyabong nila, no? Pinagyaman nila. Yung kanilang mga pinagpaguran, ayun yung mga tama na gawain. Unlike dun sa mga iba na talagang sadyang pinapanginoon ang pera. Ibig sabihin ng pinapanginoon ng pera, guys, ang pera, kaya niyang bilihin ang buhay ng tao. Lagi niyong tandaan yan. Kaya niyang bilihin ng anuman ang gusto niya. At papaganahin niya pera. Ibig sabihin, ang pera, guys, ito yung tinatawag na ginagawa niyang Panginoon, no? Kasi ang tingin niya sa mga tao na nag-a-approach sa kanya o lumalapit sa kanya ay pera lang ang katapat. Kasi, guys, sasabihin niya, o ano ba gusto mo? Sige, gawin mo yan, magkano ba yan? Puro ganun yun. Puro pera. Kaya nga, guys, ang lungkot talaga isipin, no? Na may mga ilang tao talaga na pinapanginoon yung pera. Which is mali yun, guys. Kasi lagi nilang tandaan, ang yaman na ating tinatamasa o inahawakan sa ngayon ay hindi tinatawag na lifetime. Yung mga bagay na yan, pag dumating sa punto na masyado ka ng marami na naargabyado sa mga tao na nakapaligid sa iyo, kasi nga, ang pinapanginoon natin ay salapi o pera, guys, sa isang iglap lang, tandaan mo yan. Tandaan mo yung sinabi ko, guys. Kukunin sa'yo yan. Kukunin sa'yo yan. Guys, lagi mong tandaan, kahit milyonaryo ka, bilyonaryo ka, bigyan ka lang na matinding sakit, guys. Ubus ang pera mo. Ubus ang pera mo. Magugulat ka pati yung mga asset mo nakasanla. Dahil nga, binigyan ka lang ng karamdaman na ikaw ay ginapos na sadyang napakahirap, no? Andyan na yung time na nagkikemo ka, andyan na yung time na kung ano yung sinasaksak na aparato sa'yo, mabuhay ka lang, ubos yung yaman mo, guys. Kasi ayun yung bagay na pamamaraan, no? Ayun yung bagay na pamamaraan na ikaw ay gusto nang kunin ng taas. Hindi natin alam kung sa taas ba o kung saan, no? Kasi ikaw ay masyado na, no? Kumbaga, marami ka na sigurong pinahirapan, marami ka ng bagay na binili mo
no? Binili mo sa pera yung mga bagay na dapat hindi mo dapat bilhin. Ayun lagi mong tandaan, guys. Kaya sabi nga natin, hindi lahat ng mayayaman, guys, ay masaya. Marami rin yan, masasalimot ang buhay din yan, na mahirap nila i-handle yung sobrang yaman. Andyan na yung time na sila-sila rin nagkaaway-away. Okay? Ngayon, mapapansin nyo lang, magagaran sasakyan, magagandang bahay. Pero ang tanong, masaya ba sila? Sila ba ay kontento? May mga ganung bagay. O sige, sabihin na lang natin, guys, yung mga ilan masaya. Okay, sabihin na lang natin yun kasi may mga ganun naman talaga. Hindi naman lahat na masasabi natin na hindi masaya. Masaya talaga yan lahat, yung mga iba. Ngayon, kaya nga sabi natin, guys, huwag tayong laging isaisip natin na ang sarap naman ng buhay nito, ang yaman. Lahat ng mga bagay na gusto niyang bilhin, mabibili niya. Kung saan siya gustong pumunta, kaya niyang puntahan dahil sa yaman niya. Guys, ayan ay panlabas lang. Panlabas lang yan. So, ayan yung tinatawag na pwedeng bawiin anytime. Kapag ikaw ay sumobra na, pero doon naman sa mga nagsisikap, siyempre nagsisikap ka, wala kang inaapakan na tao. Gumagawa ka o gumagalaw ka sa bagay na time na ito ay naaayon sa tamang direksyon, no? Tamang direksyon, guys. Wala kang sinasalbahin tao, wala kang inaapakan, umaangat ka dahil nga sa pagsisikap. Guys, napakaganda nun. Saludo ako sa mga taong ganun. Ayun yung mga bagay na binibigyan ng bendisyon o binibigyan ng biyaya ng Panginoon, guys. Kasi nga, sabi nga nila siguro kung mapapansin nyo, guys, yung vlog ko nung nakaraan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi tayo pwedeng umupo lang, guys, ha? Kahit anong panalangin natin, hindi naman ibibigay yan kung tayo ay nakaupo. Bibigyan natin ng kasama ng pagtatrabaho. Okay. So, guys, siguro napansin nyo yung munting explanation ko about sa mayaman. Basta ang estado ng mayaman, talagang angat sa buhay, na marangya talaga ang buhay. Ngayon, punta naman tayo sa mahirap. Okay. Guys, ang mahirap, no? Na katulad namin, guys, ayan yung sapat na kami, no? Sapat na kami kumain ng 3 beses sa loob ng isang araw. Wala na kaming hinahangad pa sa buhay. Basta andito na yung napag-aaral namin yung mga anak namin, na susustain namin yung pangangailangan ng pamilya. Ito ay isang malaking biyaya ng Panginoon sa amin, guys, no? Kaya nga, mapapansin nyo, guys, yung mga mahihirap na kagaya namin, na mapapansin nyo, walang arte, no? Ibig sabihin, walang arte sa buhay. Kasi kami kahit saan nyo kami pakainin, kahit dyan sa street foods na tinatawag, kahit nga dyan sa tabi ng basurahan, kakain kami, guys. Wala kaming pili, no? Ngayon, hindi naman lahat. May mga ilan naman na medyo proper talaga. Kasi kami minsan sa bagay na sobrang gapang sa buhay, nagiging improper talaga kung saan lang kami abuti ng gutom, kung saan lang yung may mga maliit na karinderya o maliit na paniderya dyan na tinapay na pwede kang mabusog, ma-survive mo lang, i-ahon mo lang yung isang araw, no? Na pagkain, okay na sa'yo. Kaya, guys, yung mahirap, guys, actually, i-compare natin sa mayaman, kasi ang mahirap, guys, hindi sila nag-iisip ng sobrang dami ng pera kasi nga, wala nga talaga. Ayun lang talaga ang pera, guys. Kumbaga, doon lang talaga tumatakbo. Hinahanap yung pagkain sa loob ng isang araw kung paano makapag-survive. Pero, guys, maniwala ka sa hindi, guys. Kaming mahihirap, grabe ang tuwa, ang galak sa aming mga ngiti. Kasi kami, guys, makakain lang kami sa loob na 3 beses sa loob ng isang araw. Andun na yung katuwaan na hindi mo mabibili ng anumang salapi.
Kumbaga masaya ka na. Kapiling mo yung pamilya mo, kumakain ka, kahit anong pagkain yan, basta nabubusog ka. Ito naman ay natutugunan yung pangangailangan ng pang-araw-araw na pagkain, di ba guys? Kaya, ayun, ngayon, ang mahirap guys, no, compare sa mayaman, ang mahirap guys, lagi niyong tandaan, kahit anong hirap ng trabaho, kahit na sabihin natin, construction, papasukin namin yan. Kahit sabihin natin na magbungkal kami ng mga puso negro, kung saan yan na pwedeng pagkakakitaan, papasukin namin yan para lang sa pamilya. At wala tayong iniisip, o yung mga tinatawag na mahirap, wala kaming iniisip para bumili ng tao. Ha? Lagi niyong tandaan, wala kaming iniisip na bili ng isang tao. Kasi bakit guys? Wala kaming pambili. Ang mga mahirap na kagaya namin, hindi kami bumibili ng tao. Kami ay nakikipagkaibigan sa tao. Bakit? Kasi gusto namin maraming kaibigan na kung saan man kami mapadpad o saan mga lugar na dapat namin puntahan, marami kaming kaibigan. Ayan yung sinasabi, pag marami kang kaibigan guys, simple lang. Masusustain yung kagutuman mo. Halimbawa ako, may kaibigan ako. Nakita ako ng kaibigan ko, The Legend Boy, ba't nandito ka? Ito lang, lakad-lakad lang. Lika, kain muna tayo. So, yun yung sinasabi ko guys, na akalain mo, in-invite ako kumain. Sino ba ako para tumanggi? Kakain ako guys. Lalo na't kung yung kalamnan ng sikmura ko ay kinakalam-kalam na, hindi ako pwede pa magpatumpik-tumpik na sabihin ko, wag. Kakain talaga ako guys. Ayun yun. Kaya nga, mapapansin mo ron sa mga kagaya namin guys, no? Anumang hirap ng buhay na ipasan sa amin, no? Kaliwa, kanan, balikat, talagang kukunin namin yan. Kumbaga, wala kaming hiya. Kung saan man kami nagtatrabaho, gagawin namin yan para lang sa pamilya. At saka guys, wala kaming miniti sa buhay na magkaroon ng tinatawag na sobra-sobrang asset sa buhay. Hindi na yon. Basta mabigyan ka lang ng bahay na sarili, na pag-aaral mo yung anak mo, kumakain kayo sa 3 beses sa loob ng isang araw. Ito yung bagay na guys na sobra-sobra, labis-labis na pagsasalamat sa Panginoon. So yun lang yun. Kaya nga kami, pag nakikita natin yung mga mayayaman, kasi marangya nga sa buhay, andyan na yung one click lang eh. Kumbaga, talagang makikita mo as in talaga na lehitimong mayaman. Kami naman ay natutuwa dahil siguro yung mga iba nagsisikap, yung mga iba naman ay siguro yung yaman nga na sinabi ko kanina ay ito ay nagmula pa sa kanilang mga ninuno o sa mga magulang nila. Okay? Kaya nga guys, kung ako ang tatanungin ninyo, saan ba ako ron? Actually, doon ako Ang pipiliin ko lang, sa gitna ako, sa gitna. No, sa gitna lang. Kumbaga, nasa mediator lang tayo. Ando na tayo yung nagsusumikap ka sa buhay para i-sustain mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Ito ay sapat na. Okay? Pero guys, kasi may mga ilan kasi sa mga kapwa natin na salat sa yaman, no? May mga iba kasi nagpapabaya. Wag na wag kayo magpabaya, guys. Lagi niyong tandaan, no? Lagi niyo lang tandaan, kapag hindi naman tayo baldado, meaning to say, buo tayo, buo ang katawan natin. Nakikilos natin yung katawan natin ng malaya, nakakapag-isip tayo ng tama. Huwag natin igapos ang sarili natin. Nasasabihin natin, di, mahirap ako, hanggang dun lang ako. Hindi. Gumawa tayo ng tama. Marami akong kaibigan dyan, nagmula doon sa wala. No? Katulad nga sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit yan, si Chief Engineer Bete, isang salamin ko yan. Talagang down to earth, talagang napakahirap pa ng buhay nila noon. Yung time na nagsikap si Chief Engineer Bete, nasaan na siya ngayon? Nag-retired na siya sa company, pero andun yung mga bagay na pinagpaguran niya sa pananakay sa barko. Andun yung makikita mo na
yung sinabi na seaman na meron siyang pinagdalhan ng tama, no? Ayun yung sinasabi natin eh. Kaya nga, sabi nga natin guys, hindi naman hadlang yung kahirapan na para hindi mo abutin yung pangarap mo sa buhay. Ayun na lang yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung isang salamin ko si Chief Engineer Bete. Walang kaarte-arte sa buhay guys, walang kaarte-arte. Hanggang ngayon sinasaladuhan ko pa talaga siya. Kasi nga, sa pagtulong sa kapwa, open siya. At doon sa mga bagay na kung saan hindi siya mapapansin mo na, di ba may mga ilan na como nagkaroon lang ay parang untouchable na. Sa kanya talagang as in, yung sinasabi ko guys, down to earth talaga. So siguro ayun yung salamin ko siya, kaya nga papasalamat ako sa kanya. Siya rin yung tumulong sa akin dito para mapasok ako sa Dalisay. Kaya wala akong sawang magpasalamat doon sa tao na yon. Kaya lagi kong pinapanalangin na bigyan pa siya ng mahabang buhay, makatulong sa kapwa. Kaya Chip, kung nakikinig ka man sa short vlog ko na to, ito labis kong pasasalamat sa iyo. Okay? So, anyway guys, move on tayo. Ayun nga yung sinasabi natin na hindi hadlang ang kahirapan, no, sa ating mga pangarap. Kaya nga sabi nga natin kanina, kung buo, no, buo ang sarili natin, wala naman tayong mga iniindang sakit at kaya natin magtrabaho, ano lang, push lang natin, trabaho lang tayo. Kasi guys, sabi nga natin, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kapag nakikita ng Panginoon na dedicated ka sa ginagawa mo, definitely walang rason o walang hadlang na ikaw ay hindi bigyan ng blessing eh. Gawin lang natin ang tama, gawin lang natin ang tama. At the end of the day, mapapansin mo ang sarili mo na nandiyan ka na sa bagay na ganyan. Kasi nga, ikaw yung gumawa, ang Panginoon nagbigay sa iyo ng blessing dahil sa awa. Ayun yun. Ayun lagi natin tandaan. Wag na wag tayo magsi-self-pity. Sabi natin, hindi, mahirap lang ako. Hindi ko kaya yan. Hindi, wag ganun. Wag natin i-down yung sarili natin. Kaya nga sinasabi ko kanina, ang edukasyon ay isang gabay tungo sa kabutihan at kaunlaran ng bawat isa. Lagi natin tandaan yan. Kaya nga, sabi natin, kahit mahirap tayo at tumatrabaho tayo, gumagawa tayo, hindi natin namamalayan ang bagay sa pang-araw-araw na susurvive natin. So wag na natin guys, silipin natin yung mayaman, buti pa sila, wag yun. Wag na yun, tama na yun, nakita na natin, mayaman na sila, okay na yun. Ang bigyan natin ng pagtuunan natin ng pansin ay yung tinatawag na tayo. Yung kasalukuyan na na buhay natin, no? Doon lang tayo mag-focus kasi nakaseparate yung mayaman, nakaseparate talaga yung mahirap eh. Pero guys, lagi niyong tandaan, yung laging sinasabi ko sa inyo, wag lang kayo bumitaw sa panalangin. Nasa atin ang gawa, no? Lagi nasa atin ang gawa, nasa Panginoon ang awa. Lagi niyong tandaan yan. Kaya meron rin ako isang kaibigan, si Captain Binjola. Nag-start yan sa kadete. Kadete mismo kadete. Hanggang sa na-reach niya yung master na posisyon. Actually, hanggang ngayon, parang kay Chief Engineer Veteran, hanggang ngayon, down to earth yung tao na yon. Wala akong nakitang hangin o yabang, no? Kumbaga, madali siyang i-approach, madali, no? Kaya nga sabi ko sa kumpare ko, si paring Captain Alan Binjola, pre, huwag ka magbago. Kasi ikaw yung tinitignan ko na yung isang tao na talagang hindi nagbabago kahit dumating sa punto na na-reach mo yung position mo na bilang kapitan. Marami nagmamahal sa'yo, pre. Marami nagmamahal sa'yo, no? Mga crew, mga mahal mo sa buhay, mga kumpare mo, kaibigan mo, nandito kami, pre, nagmamahal sa'yo. Kaya hangad namin na sana patuloy mo, no? Patuloy mo yung magandang gawain na yan. Patuloy mo yung tinatawag na pagbibigay ng tulong sa mga tao, especially sa barko, kung ano yung nakikita mong kahirapan ng mga every position na andun ka para tumulong sa kanila. Kaya saludo talaga ako sa iyo.
Kaya sabi ko nga any vessel, any principal, swak na swak ka pre. Talaga, saludo ako sa'yo. So anyway, eto na lang guys. Sana yung in-explain ko about dito sa estado ng hirap, mayaman, sana nakapagbigay ng konting aral at nagbigay din sa inyo ng liwanag sa kaisipan nyo. Hindi hadlang ang kahirapan sa pangarap doon sa mga taong nagtatrabaho at nagsusumikap sa buhay. Ayun lang tandaan natin. Mas maganda nagmula ka sa baba bago ka umakyat sa taas. Mahirap galing ka sa taas, bumaba ka, baka maloko ka o maloko ka, no? Dalawa lang 'yon. Pag galing ka sa taas, guys, ibig sabihin galing ka sa yaman, bigla kang nawalan kasi pwedeng mawala yung asset Ngayon yung wala, pwede magkaroon. Ngayon yung ang mahirap niya, nasa taas ka, bigla kang nawala. Nawalan ka ng yaman. Baka ito yung sabihin natin, ito yung time na parang hindi mo masukat maisip, maloko-loko ka o maloka-loka ka sa kaiisip, bakit ganun yung buhay mo, no? Kaya dapat ready lang tayo. Lagi natin tandaan, pagpahalagahan natin yung mga pinagpagura natin. Although, sabi natin, umangat yung buhay natin, pero pag pinabayaan mo yan guys, maniwala ka sa hindi, mawawala yan. Mawawala at mawawala yan. Kaya sabi nga natin, dumating sa punto na tayo binigyan na ng pagkakataon ng Panginoon o binigyan tayo ng tinatawag na chance na bangunin o ibangon yung buhay natin. Guys, yakapin natin, yapusin natin ang buong buo. Huwag nating tanggalin sa katawan natin, sa isipan natin, pagpahalagahan natin, no? Ayun lang yung nasabi ko sa inyo guys. At sana, etong short vlog na to, ito ay yung bagay na tatanim sa isipan ninyo guys, no? So anyway, doon sa nagkomento, sana nagbigay ako ng konti o bahagyang salaysay o paliwanag sa iyo na kung saan natumbok ko ng bahagya ang gusto mong malaman. Okay? Lagi niyong tandaan, tayo ay magsumikap hanggat kaya natin ang buhay natin. Huwag tayo magpabaya kung ito ay para sa kapakanan ng pamilya, idiretso natin. So anyway, guys, shout out muna ako dyan sa mga tropa ko dyan sa Pasay, no? Kung saan doon ako nagmula since birth hanggang lumaki na ako, doon ako. Then dito sa mga kababayan ko o kapitbahay ko sa Rosewood, shout out sa inyo. At sa Team Dalisay na patuloy kong binabanggit, no? Shout out din sa Team Dalisay, maging maayos. At doon sa mga crew namin na kasalukuyan on board, nakabakasyon, sana maging maayos. Si Paring Binjola, kamusta dyan pre? Si Paring Lokyas, Captain Cabrigas, Captain Flores, Captain Rolyoraso, at marami pang iba, mga tropa natin dyan. At doon sa mga nakabakasyon, naway maging maayos, matiwasay ang buhay, kapiling ang mahal sa buhay, at maging maayos din ang resulta ng mga medical natin. At tayo ay ready sa ating mga kanya-kanyang vessel assignment. So anyway guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat sa walang sawang pakikinig sa akin. Sana wag nyo akong lubayan. Lagi kayo nasa tabi ko na masungid na nakikinig sa akin. So anyway, maraming salamat guys. Bye. See you on my next vlog. Thank you.